Yan, magpapasalamat na ako sa lahat ng mga sumuporta sa aking YouTube channel na Wow Philippines. At syempre ang ating reaksyon for the day, meron din palang mga Vietnamese refugee na pumunta sa Pilipinas dahil sa tumakas sa digmaan sa kanilang lugar. Hindi lang pala Ukraine at Russia ang pumunta sa Pilipinas, sila rin pala. Kaya yan ang ating aalamin dito sa ating YouTube channel. Pero syempre, please po, suportahan nyo naman ako. Like, comment at subscribe lang po ang hinihingi ko bilang isang vlogger na Pilipino. Suportahan nyo po ako, isubscribe nyo. Yan man po ang aking hinihiling sa inyo, please po. At ito na, panoorin natin ito. Kung paano ba napunta ang mga Vietnamese sa Pilipinas. Naka-hospitable ng mga tao. Sa katunayan, maraming bansa pumupuri sa Pilipinas pagdating sa pagtanggap ng mga refugee. Ang mga sikat na refugees na alam natin nung winelcome ng Pilipinas, unang-una ang mga Hudyo, pangalawa ang mga White Russians, at sumunod ang mga Chinese noong 1940. Pero ang iba sa atin, hindi pa siguro narinig ang mga naging Vietnamese refugee na tumakas sa bansang Vietnam. Gamit lang ang mga maliliit na bangka at kinupkup ng bansang Pilipinas. Ang tanong natin, bakit tumakas ang mga Vietnamese sa bansa nila at pumunta sa mga kapitbahay ng mga bansa? At kailan ito nangyari? Bago natin umpisa ang kwentuhan natin, kung bago... Kasi medyo mahaba pa yung ano niya, no? Yung intro niya. Okay, game. Ito na. Noong April 1975 sa Vietnam, noong nakikita na ng mga Amerikano at ng mga South Vietnamese na malapit na sila matalo, nagumpisa na mag-impake at mag-al sa balutan ang libo-libo mga South Vietnamese para makatakas sa komunista ng mga North Vietnamese. Ang mga Amerikano ay sumakay agad ng mga helicopter, barko at eroplano at nagsama ng ibang mga Vietnamese. Pero ang mga karamihan sa mga hindi nakasama sa mga helicopter ay tumakas sa pamamagitan ng mga bangka. Kaya binasagan silang Vietnamese boat people who escaped from Vietnam. Pag-usapan muna natin at i-summarize kung paano nag-umpisa ang Vietnam War at paano nag-umpisang tumakas ang mga Vietnamese sa iba't ibang bansa at yung iba ay napunta sa Pilipinas. Ang Vietnam War ay isang resulta ng conflict sa pagitan ng Communist North Vietnam at ng gobyerno ng South Vietnam. Si Ho Chi Minh, isang Ulitin natin ito tignan nga natin ng mabuti yung ano yung kanilang bandila, no? Yung kanilang bandila, yung bandila nila. Ano yung bandila nila? Ayan, oh. Hindi na natin nakita yung bandila, no? Ayun, oh. Ang bandila nila ay ano ba yung bandila nila? Vietnam North at saka South, no? Vietnam North at saka South yung hindi na makita, sayang mo na. Noong 1954, nabuo ang Geneva Accords at ang mga nakalagay na provision dito ay ang layo na pagkaisahin ang South Vietnam at North Vietnam sa pamamagitan ng eleksyon. Ayun. Pero ayaw makipagkaisa ng South Vietnam sa eleksyon at pinagdiinan ng South Vietnam na hindi sila pumirma sa Geneva Accord. Kaya hindi sila makikipagkaisa sa North Vietnam. Ayun. Pagkatapos hindi naging matagumpay ang pag-unify ng South at North Vietnam, nagdesisyon ng North Vietnam na daanin na lang sa puwersa ang unification ng dalawa. Kaya dito na nagumpisa ang Vietnam War. Kaya pala. Fast forward agad natin at puntahan ang araw na tinalo na ng North Vietnam ang South Vietnam, kasama na ang mga Amerikano. Noong April 30, 1975, ito yung araw na natapos na ang Vietnam War. Nung nabasa kamay na ng mga North Vietnamese ang Saigon, Ayun. tinawag nila itong Fall of Saigon. Nung malaman na ng mga South Vietnamese at ng mga Amerikano na paparating na ang mga komunista ng North Vietnam, dito na sila nagumpisang tumakas. Ang US government ay tinransport agad ang ibang Vietnamese sa pamamagitan ng eroplano, mga helicopter at mga barko at dumiretso sila ng Guam. Noong taon na yun, nasakop na din ng mga komunista ang Cambodia at ang Laos at dito na nagumpisa magsitakasan ng mga tao dito. Pagkatapos ng evacuation sa Saigon, Ayan, Black Nation. mababa pa lang ang bilang ng mga umaalis sa Vietnamese mula dito. Pero noong 1978, nung nakaranas na ng Kasi matinding di ba nga nakuha na ng North, no? North Vietnam ang South. Kaya ang ginawa nila, nagsitaka sila sa South Vietnam, no? Tumakas sila, nilikas nila yung, lumikas silang lahat sa lugar nila. krisis ang mga Vietnamese, katulad ng kawalan ng hanap buhay at ng mga umuusbong na gera sa pagitan ng komunista laban sa China at Cambodia. Dito na nilang pinalak tumakas. Ang matindi dito ay ang pangapi na naranasan ng mga tinatawag na Hoa people. Ito yung mga may lahing Chinese na Vietnamese. Dahil noong oras na yon, may matinding gera ang namamagitan sa China at Vietnam. Kaya sa isip ng Vietnamese government, isang banta sa seguridad nila ang mga Hoa people. Ang mga Hoa ay magaling pagdating sa negosyo. Kaya karamihan sa mga negosyo sa Vietnam
ay pagmamayari ng mga HOA. Kuha. Kaya ang ginawa ng Vietnamese government ay pinatawan sila ng napakalaking mga tax. Grabe. Tapos yung ibang HOA naman ay pinigilan nila sa pagninegosyo. Hmm. Yung iba naman ay kinuha ang mga negosyo at inangkin ng Vietnamese So, government. kasi ano to parang komunista na Vietnam, no, na North, no. Gusto nilang sakupin ang buong Vietnam, yung pati 'di ba yung South tinalo na nila, kaya yung mga tao doon ayaw din na kumampi sa kanila, nagsitakas yung mga tao doon sa Vietnam na South, no, nagsilikas sila, nagsilaya sila sa lugar na yun at kung saan napadpad na lugar, no. Ganun ang nangyari. Kaya dito nakaranas na matinding pang-aapi ang mga HOA people. Ayun. Kaya noong May 1978, nag-umpisa nang umalis ang mga HOA sa Vietnam papunta sa China. Ang mga naunang umalis ay ang mga middle class at mayayamang HOA. Ayun, may kairay. Nagbayad muna sila ng exit permit sa Vietnamese government na Paano pala pag wala kang pera, hindi ka makakatakas, hindi ka makakaalis dyan sa lugar na yan? Ano kaya mangyayari? nagkakahalaga ng $3,000 Ayun. bawat tao. Pagbata naman, ang ibabayad lang nila ay $1,500. Napakalaking halaga niyan noong 1978. Ang problema ay ang mga mahirap na HOA na wala namang pambayad ng exit permit. Kaya ang ginawa nila ay pasikretong tumakas mula sa Vietnam sa pamamagitan ng mga bangka. Kaya dito na nag-umpisang umalis ang mahigit kumulang na 800,000 na mahihirap na HOA mula sa Vietnam. Ganito ang mga style ng pagtakas sila. Karamihan sa pagtakas ay pasikreto nilang ginawa sa gabi. Ayun, no? Yung iba na may konting pera ay sinusulan ng mga top government official para makatakas sila. Yung iba naman ay nakikisakay sa mga fishing boats. Ang libu-libong Vietnamese na tumakas ay dumiretso sa isang isla ng Indonesia. Nung nalaman ng gobyerno ng Indonesia ito, galit na galit sila sa mga Vietnamese at pinagtabuyan ng mga ito. Pero nung malaman ito ng Western countries, nakiusap sila na patuloyin ng mga Vietnamese at gagawa sila ng paraan Ito, para patuloyin sa Canada ang mga ito. Ang ibang mga bangka naman na may daang-daang sakay na Vietnamese mabait ang Canada. ay dumiretso sa Malaysia. Nung papadaong pa lang ang mga bangka sa dalampasigan, pinagtatabuyan agad sila ng mga Malaysian. Hinarang sila ng mga pulis at pinigilan sa pagbaba. Kita mo naman, ano, Malaysian na bansa, ayaw sila tanggapin, no? Bababa na dapat sila sa kanilang mga bangka, pinabalik sila. Kawawa naman, ano? Kung sa kanila mangyari yan, sige Sa nga. pagbaba, buti na lang may news reporter ng Amerika ang naghintay sa dalampasigan. Kaya ang Malaysian government ay pinatuloy ang mga Vietnamese. Yun. Yung ibang daang-daang Vietnamese ay naglakbay ng ilang linggo May at Amerikano napadpad sa Murong Bataan. doon. Ayun. Nakita sila ng mga Pilipino mga isda sa malayo pa lang. Dito naman sa atin. Akala ng mga Pilipino mga isda na mga kahoy na naglulutangan lang. Nung nilapitan nila ito, nagulat sila dahil marami mga tao nagsisiksikan sa bangka. Kahiga pa, oh. Inalalayan nila ito hanggang sa dalampasigan. Sobrang Ayun, hina na daw nila talaga, oh. dahil ilang araw na raw sila hindi kumakain at Grabe, umiinom. oh. Kaya sa sobrang awa ng mga mangis ng taga-Bataan, tinulungan nila mga Vietnamese. Pinakain nila ito at pinainom ng tubig. Nung nagkaroon na sila ng konti Ayan may utang na loob kayo sa Pilipinas. Dapat maging mabuting tao rin kayo sa amin dyan pagka pumunta kami ng Vietnam. Pag nagpasyal kami dyan, sana yung mga nakakaalam na mga huling lahi, no, na itong history na to ay talagang nangyari, no, na talagang inalagaan ng Pilipinas ang mamamayan ng Vietnam na tumakas dahil sa digmaan dun sa lugar nila, no, dahil North tsaka South naglaban, natalo yung South, kaya nagsitakas sila, no, at papunta sa iba't ibang lugar. sila ng konting lakas. Kinuwento nila na maraming namatay daw na Vietnamese sa dagat. Yung iba daw ay nalunod pa dahil nasira ang bangka na kanila sinasakyan. Kawawa. Yung ibang bangka naman ay ninakawan pa ng mga pirata. Ay, grabe. Kinuha daw ang kanilang pera, pagkain at konting ari-arian. Sabi pa nila na may mga dadating pang ibang Vietnamese sa Pilipinas. Kaya binigyan muna sila ng temporary shelter ng local government ng Bataan. Lumipas ang 6 na araw, may mga nagdatingan na naman sa Mabayo Beach sa Bataan. Inalalayan sila ng mga pulis sa Bataan. May mga napadpad din mga Vietnamese sa Puerto Princesa, Palawan. Sa tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos at ng local government ng Bataan, naipatayo ang Philippine Refugee Processing Center. Pinondohan din ito ng United Nations. Kasyang 18,000 na refugee dito dahil sa sobrang laki ng refugee camp. Sa Palawan naman, itinayo ang Philippine First Asylum Center. Dapat naman din talaga pupundohan ng mga United Nations yan, yung mga talagang organization. Kasi kung halimbawa dito sa Pilipinas, no, katulad niyan, may mga Ukraine, Russian, no, at iba pa, hindi kakayanin ng Pilipinas dahil sa marami na rin ang populasyon ngayon sa panahon ngayon. Pero kung pupunduhan ito ng United Nations, yung tawag dito, yung organization, talagang
mangyari na matutulungan silang lahat, no? Kasi ang Pilipinas hindi naman ganun kayaman, no? Ibig sabihin, hindi makakayanan ang mga populasyon na darating dito para bigyan ng kanilang pangangailangan. Kailangan talaga may suporta katulad ng United Nations Organization, di ba? Sa tulong na rin ng Philippine government Ayun. at sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Ay, Marcos. Ilang libo din ang tinanggap na Vietnamese dito. Ayun, no? Habang nasa pangangalaga ng Pilipinas ang ibang Vietnamese refugee, patuloy naman na inaayos sa mga Western countries, katulad ng Canada at ng Amerika, ang posibleng mga Vietnamese na tumira sa bansa nila. Ayun. Habang nandito sila sa Pilipinas, yung iba ay nagtrabaho bilang mga helper. Wow. At yung iba naman ay nagtitinda ng kung ano-ano sa kalsada at sa iba't ibang bahay. Yung iba naman ay na-inlove at nag-asawa ng mga Pilipino at bumuo ng pamilya. Lumipas ang ilang mga taon, nagbukas na ang bansang Canada, Yun. Amerika at Australia sa mga refugee ng Vietnamese. Paunti-unti silang kinuha. At noong 1997, Tama. nakuha na ang lahat ng Vietnamese. Ang mga natira na lang dito sa Pilipinas ay ang mga Vietnamese na nag-asawa ng mga Pilipino. Ang mga naging refugee center sa Palawan at Bataan ay sinarado na rin. Isa na lang alaala ng kahapon ang mga tumirang Vietnamese dito. Kung bibisitahin niyo ang mga lugar na ito, makikita niyo sa mga litrato na sira-sira na ang mga structure. Pero may mga napanood ako mga Vietnamese na American citizen na Oh. ang bumibisita paminsan-minsan sa Palawan at Bataan. Ah. Sabi nila, hindi nila malilimutan ang kabaitan na pinakita ng mga Pilipino sa kanila. Mababait daw at mga hospitable ang mga Pilipino Wow. kumpara sa ibang lahi. Kung talagang iisipin mo na ang Pilipinas pala ay talagang mahalaga sa buong mundo. Kasi tingnan mo may mga lugar pala noon hanggang ngayon ay talagang tinatakbuhan ang Pilipinas dahil sa nakilala nila ang mga tao ay talagang warm-hearted talaga ang mga Pilipino. Doon palang proud na proud ka na, no? Pag narinig mo yon na matulungin ka bilang isang Pilipino, ibig sabihin, marami na tayong natulungan simulat sa pulpa. Di ba? Kaya ipagmamalaki mo yan na Pilipino ka kahit saang sulok ka ng bansa. OFWs ka man, lalong-lalo na, no? Yung mga nagtatrabaho sa abroad, ipagmalaki mo yan. Ito pa, kung nalaman nila na ito pala yung mga nangyayari sa kapanahunan noon na talagang mga refugee ay tinutulungan natin, baka sasabihin nila, grabe pala yung Pilipinas. Talagang mga Pilipino dyan, napakabait pala talaga nila. Kaya hanggang ngayon, dinadagsa tayo ng mga dayuhan dito dahil sa respectable ang mga Pilipino talaga. Yung pangunahing ugali natin yan, ano, maintindihin, maunawain, masipag, mabait, no? Tsaka mapagmahal. Yan. Talagang lahat na yata ng attitude dahil sa Pilipino na. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon, please po magbigay ka ng komento mo, like at subscribe. Suportahan niyo po ang aking channel, Wow Philippines. Humihingi po ako sa inyo ng konting tulong. Talagang suportahan niyo lang, i-like at subscribe niyo po. At huwag niyo pong i-skip ang ating mga video dyan. Marami po tayo tungkol na pinag-uusapan sa Pilipinas dahil pinopromote po natin ang ating bansa. Dito lang yan sa aking channel na Wow Philippines. Kaya po, maraming salamat sa mga lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Yan, ipapasalamat po ako. God bless po dahil ang pagmamahal ko talaga ay kumakalat na sa buong mundo dahil sa inyong mga suporta sa aking tuloy-tuloy po akong nagpapakita ng kagandahan at kabutihan o bansa nating Pilipinas. Yan, maraming salamat. Keep safe. God bless sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo dyan kung saan man kayo.